maghapon sa Pidol's Wonderland. Tunghayan natin ang kwento ng isang batang ayaw pakawala ng isang kaibigan. At kung ano ang nangyayari sa mga laruan na hindi natin inaalagaan. Dito lang yan sa Pidol's Wonderland! Paano ka nakarating dito? Dito ka, Mami! Tulong! Mami, tulong! Mami! Halika kayo, pasok. Halika, tingnan mo. Ayan, ayan. Oh, may mga gamit dito. Ito. Oh, ito pa. Mesa, TV. Komedor niya, ha? Okay. Gamitin mo. Libre. Pero, pag may nasira kayo, babayaran mo. Ha? Kailan ang uwi ng mister mo galing Dubai? Naku, matatagalan pa po yun. 2 taon pa yung kontrata niya. Ganon? Opo. Diretsuhin na kita, Mrs. Roque, ha? Sige. Ayoko ng kalokohan dito. Maayos ako magpatakbo ng mga pinapaupahan ko. At saka yung mga tenants dito, ayaw nang maingay. Kaya kung may plano kang magpa-party sa 10 oras ng gabi, ha? Mrs. Agbisit, wala ho kaming balak magpa-party dito. Actually, hindi nga po kami lumalabas ng bahay. Mamahihain po kami neto. Ay, ang galing. May isa pa. Apo. Ayaw din ng mga nakatira dito ng mga batang pasaway. Ay, mabait po itong si Mikey. Mikey, di ba? Mrs. Agbisit, meron po ba kayo dito yung jack ba sa telepono? Yung kinakabitan po ng internet? Meron. Para po pag nag-uusap kami ng asawa. Meron. Doon banda sa likuran, tingnan mo, may landline ako doon. Hanapin mo na lang. Sige po. Dali na, Mikey. Check lang ni Mami, ha? Dito ka lang. Dito Sige. po. Oo, doon sa likuran. Okay. Mahal mong laruan mo? Hindi po siya laruan, kaibigan ko siya. Siya si Kapitang Kalawakan. Eh, wala akong pakialam kung kapitan niya ng San Sinukob o ano pa man. Makinig ka sa sasabihin ko, ha? Mag-ingat ka dito. Maraming bagay at laruan ang nawawala dito. Dito kami dati nakatira. Nung pumanaw ang tatay ko, lumipat kami ng nanay ko sa kabila dahil ang daming bagay na nawawala. Pati yung mga nakatira na dito, yung umuupa, nagre-reklamo. Marami din daw bagay na nawawala. Laruan nila, lalo na doon, sa taas, sa pasilyo sa lumang kwarto ko. May mga laruan doon na nawawala, kaya mag-iingat ka, ha? Nakakatawa. Nakita ko na po. Naroon nga po. Ano? Okay na po tayo. Oh? Okay na po. Ayos na po. Mami, ayoko dito. Sandali lang po. Anak, alam ko marami kang kaibigan dun sa nating tinitirahan at saka gusto mo doon. Pero kasi madami ng tao doon at saka magulo na. Kaya kailangan na natin lumipat. Dito na tayo. Ha? Pero may kwarto daw si taas kung saan maraming nawawala. Anak, pag may nawawala, kasalanan ng nakawala, hindi kasalanan ng kwarto. Ikaw kasi mura kang bata, King, ha? Kung dapat... Mrs. Agbisit, okay na po. Mga 2 days po, maglilipat na po kami. Kunin mo na talaga. Kukunin na po namin. Sige. Okay na po. Ang advance. Ngayon na po, agad-agad? Oo naman. Sa 2 araw na, kung may pumunta dito mamaya at magbayad sa akin, kanila na to. Now na? Pwede pong Now na. mag-withdraw muna. Go. Sige, go. Go na? Oo. Dito? Sige po. Kamusta naman yung paglipat niyo ng bahay? Okay naman. Alog-alog kami dito ni Mikey kasi 2 yung kwarto, di ba? Isa lang naman kailangan namin. So siguro yung isa, gagawin muna namin bodega. Ay, sandali. Mikey! Daddy, dali. Kausapin mo. Yan, dali. Hi, Mikey. Alam mo, miss na miss ka na ni Daddy. Yung homework mo ba, nagawa mo na? Opo. Yung teeth mo, nag-brush ka ng teeth mo.
Opo. Alam mo, Nancy, bilib na ako rin sa anak natin eh. Masyado na siyang independent ngayon. Oo naman, ako good boy, kaya to minsan hindi ko na nga kailangan sabihin. Siya na yung gumagawa. Malaki na ha. Oh, sige na, akit ka na dun. Matulog ka na ha, kasi may pasok ka pa bukas ha. Sige. Mami, samahan mo ako sa itaas. Natatakot ako sa kabilang kwarto dun sa dulo. Naku, huwag ka napapaniwala doon sa kwento ng matandang babae na yun. Hindi totoo yun ha. Basta umakyat ka na doon, okay lang yan ha, anak. Sa'yo yata mana yan eh. Sabi ni Mami, huwag daw ako maniwala sa mga sinasabi ni Mrs. Agbisit. Huwag ka mag-alala, Mikey. Lagi ako maniniwala sa'yo. Pero kahit may masama sa loob ng kwarto sa apartment, nandun ka naman para tulungan ako, di ba, Kapitang Kalawakan? Oo naman, Mikey. Walang iwanan. Huwag ka maingay, ha. Aakyat ako sa taas. Daming dal. Anong ginagawa mo dito? Pasensya na po kayo, Mrs. Agbisit. Ay, wala naman pong ibig sabihin masama yung bata. Alam niyo naman ang maliliit na bata, baka na-curious o alam, Mrs. maharap. Roque, wala akong anak na sarili, ano? Pero sa itinagal-tagal ko sa mundong ito, maraming beses na akong nakakita ng mga batang napapariwara ay produkto ng mga magulang na nangungonsinti at nagpapabaya. Ibiro mo ba naman, nahuli ko sa loob ng apartment ko, iniwan tong laruan niya. Ay, akala ko ba mahal mo to? Ay, baka po kasi nataranta lang, kaya naiwan. Paalala lang, Mrs. Roque, ha? Huwag mo pabayaan yung anak mo pahara-hara kung saan-saan, ha? Ang mga bagay na hindi inalagaan ay talagang mababala. Ah! Sige po. Oo naman, talaga. Mapagsalita ka lang kung sino napakahusay na magulang. Ay, kainis. Mami, akin na po si Kapitang Kalawakan. Ayan na, itang kalawakan mo. Ikaw, Mikey, ha? Uy, makinig ka sa akin. Huwag kang punta na punta sa bahay na kung sino-sino, ha? Pati tuloy ako napapagalitan. Alam mo ba yung masama yung nagagalit? Yung laging sumisigaw! Yung galit mo! Kapitang Kalawakan? Nasaan ka? Kapitang Kalawakan? Kapitang Kalawakan? Kapitang Kalawakan? Kapitang Kalawakan? Saan kaya yun? Mami!
Aba anak, bakit sa akin mo hinahanap? Laruan mo yon. Itingnan-tingnan mo dyan, baka naitabi mo lang sa sulok. Huwag kang malikot ha, nagluluto si mami ha. Okay, sige, mamaya na lang. Paano ka nakarating dito?